Good day mga friends! So today, dahil nag-umpisa na pong lumamig dito sa Japan, mag-update tayo ng ating mga succulents sa mga nagiging color na nila this mga season, kasi pag nag-start na kasing lumamig, mag-iiba yung color nila. So ngayon, yung mga green, may mga varieties na sa summer, green lang siya, makikita mo siyang green, pero pag nag-start ng lumamig o magpa-winter na siya, mag-iiba yung color nila. So, pakita ko sa inyo yung ibang variety ng succulent na nag-iiba talaga yung kulay. Hindi naman gaanong kadamihan yung alaga ko dito na succulent, pero may mga naging alaga talaga ako na nag-iiba yung kanyang color. So, isa ito sa nag-iiba ang color sa medyo pag summer siya, medyo ganito na rin yung color, pero mas brighter ito ngayon na parang talaga siya, nagiging ash yung kanyang color. So yan po, kung makikita nyo, ayan, yan, diba? Oh, ang kanyang color. So nag-iiba talaga yung color niya. Hindi siya masyado siyang matingkad, tumitingkad yung kanyang color pag lumalamig. So yan po yung ating isang variety. Lalagay ko lang kung ano yung pangalan nito. So, ang isa pa nating variety is ang jelly bean. So, ito po yung aking jelly bean for this coming winter. O, di ba? So, yung makikita nyo yung na green sa ilalim, yan lang talaga yung color niya pag summer. Wala ka talagang makikita na red. So, dahil sabi ko nga, lumalamig na, ayan, nag-iiba na yung color ng ibang kanyang dahon. So, ito ang nakakatuwa dito sa jelly bean kasi hindi siya masyadong alagain. Ayan, ang ginawa ko lang, nung tinanim ko siya para hindi siya masyadong humaba ng humaba, para hindi siya masyadong humaba ng humaba, ang ginawa ko, pinrun ko lang siya guys, pinrun para magiging marami siya. Kaya ayan, ganyan ngayon kadami. So, yung mga pinutol ko dito nung bago mag-summer, yun, doon ko siya inilagay. Yan. So, nakikita nyo ba yan? So, yan kaganda ang ating isa. Yung nilipat ko lang. So, di ba ang ganda niya? Red na red siya kasi inano ko talaga yan siya din. Binilad ko sa araw. Binilad ko siya sa araw, so na-dehydrate siya, tapos palamig. Kaya yan yung kanyang resulta. Ayan, red na red. So, yan si jelly bean. Napakaganda. So, ito naman, ito din. Ito yung, nakalimutan ko yung pangalan nito. Ito yung last winter na kung nakikita nyo i-check nyo yung aking ibang vlog sa doon sa succulent, ito siya, nung nakaraang winter, ang ginawa ko, nag-experiment ako na iwanan dito sa labas. So ito, ang nangyari, natuyot siya, na dry. So ngayon, ang ginawa ko, tinrim ko yung lahat ng mga natuyo at na dry na mga stem. So ito pa yung bakas niya. Ayan, ito yun dito ko mga pinutol ko. Talagang pinutol ko yung, tinanggal ko lahat ng mga na dry na ayan, nakikita nyo. Pinutol ko lahat. So ngayon, syempre, dahil pinutol ko, dumami siya. So ngayon, yan na yung yan na yung kapalit. Ayan, meron pa dito. Yan.
Ayan, mga pinutol ko yan. So, yan na yung kapalit. Ipakita ko sa inyo dito sa screen kung ano ang itsura nito nung after winter na talagang akala ko ano na siya, dead na siya kasi akala ko wala nang pag-asa, pero ayan ngayon, gumanda siya at nag-iiba na naman yung color. So, dahil alam na natin na masisira talaga siya pag iniwan lang natin dito sa labas, winter time, so kailangan natin tong ipasok sa loob pag masyado na talagang malamig. So, pero sa ngayon kasi, hindi pa masyadong malamig, medyo carry pa, at saka para mas lumabas yung kanilang color, ayan, dito na muna sila sa labas. So, ito din. Ito naman, ayan, ito talaga, color niya nito, ganito lang talaga yung color, ganito na talaga yung color niya. Ito naman, nagka-problema ako nito, nung nakaraang vlog ko, kung i-check din ninyo, nagkaroon siya ng aphids. So, ayan, ang ginawa ko, ginamot ko siya tinanggal ko yung mga aphids, tapos nilagyan ko siya ng soap na dishwashing soap, ang water, ayan, meron pa nga ako dyan, ayan, dishwashing soap, at saka yung ano ba yung nilagay ko? Vinegar. So, yan. Kaya yan, natanggal yung aphids dyan. Ayan, ito akala ko madededs na rin yan. Pero, ang masaklap, kasi itong isang variety hanggang ngayon, ayan, lumipat na naman sila. Ayan, meron na naman siyang aphids. Kaya, ang gagawin ko ngayon yan, tatanggalin ko na naman yung aphids dyan ngayon. So, ayan, kasi sinisira talaga nila pag hindi mo sila pinansin. So, yan po ang ating iba. Meron pa akong ipapakita. Sandali lang po. Okay? So, marami pa po ako dito. So far, ito na kaganda yung color ng ating succulent ngayon, lalong-lalo na ang ating jelly bean. So, na napakaganda at napakatingkad ng color. So, sa mga gusto mag-alaga dyan, ayan, nakakainggit mag-alaga ng mga ganito, lalo na pag lumalamig. So, ipapakita ko din sa inyo yung iba nating mga nandito na succulent. Okay? So, eto naman guys, yung aking Aeonium. So, maalala nyo, itong Aeonium na to, masyado na itong malago. Pero, nung summer, ewan ko ano nangyari, hindi ko alam kung ganito talaga yung variety na to na natatanggal yung mga dahon, lumalago, ganun. Kasi, ayan, ito, nung summer, talagang natatanggal yung dahon niya na parang nagiging ganyan. Sabi ko, parang mamamatay na yata ito. So, ganyan siya. Tapos, yung isa talaga, ayun, tignan mo, ewan ko kung makarecover pa yan kasi mukhang tuyot na yung dulo. Hindi ko alam kung ano pa yan, carry pa niya. So, ayan, tignan mo. Pero, naman yung dahon, sumibol naman yung dahon, at saka, yung iba, ayan, gumanda naman. Ayan, gumanda yung nila, gumanda naman na siya. Ayun, nagkaroon na yung mga bagong sibol na dahon. Ayan, so, hindi pala siya deads. Ayan, so, yan yung ating Aeonium na matagal-tagal na. Ayan. So, pero, nung napansin ko ito guys, na ganyan nga, natutuyot nga, na parang namamatay, tinitignan ko yung sa kapitbahay kasi meron doon sa kapitbahay. Doon sa baba. Hindi ko lang alam kung makikita nyo, nandun sa baba. Ayan, nandun sa baba, oh. Yun. Yun, meron doong Aeonium sa baba. Hindi ko alam, kung ganito talaga yung variety na ito, nag-change yung dahon, nagpapalit yung dahon, tapos gumaganda naman siya. So, yan ang aking Black Aeonium. So, ngayong winter, ipapasok ko din ito kasi parang hindi din siya maganda yung magiging resulta pag iniwan lang dito sa labas. Pero, ito guys, ito talaga, whole winter, simula nung inalagaan ko ito, iniwan ko lang ito dito sa labas. So, ibig sabihin, kaya niya yung winter, itong variety na to. So, ngayon, sa winter, iiwan ko lang din ito dito kasi hindi talaga siya nasira.
So nagkaroon na yan siya ng mga ayan, nagkaroon na yan siya ng, tinanggal ko na yung dahon, ayan, yan lang yun. Ayan, may maliit pa. Pero ang napapansin ko dito guys, itong variety na to, hindi siya mabagal yung kanyang tubo. Hindi siya mabilis na tubo. Hindi kagaya ng iba kong variety na ang bilis lumaki. Ito ang bagal talaga niya. Pero which is maganda din naman kasi hindi ka problema na lipat ka ng lipat o anong gagawin mo. Kasi simula nung itinanim ko ito, yan lang yun na nilagyan ko, pero gumaganda siya, hindi talaga siya lumalaki ng malaking malaki. Hindi ko din alam kung dahil dyan ko lang siya nilagay, hindi ko nilipat, kaya kung ano lang yung available na space doon sa mga roots na pag-iikutan, kaya doon lang siya nagmamanage, no? So pero yun yung baby niya, which is nakakatuwa kasi hindi ko talaga to pinoproblema. Hindi kagaya nito, ito yung mother nito, ito tinanggal ko na to sa mother kasi nga nasira na yung nanay, hindi nakagandahan, which is nasaan na ba yung nanay nito? Hindi ko na alam kung nasaan na yung nanay niyan. Ito pala. Ito yung niya, ito yung mother plant na pinutol ko din. Pinutol ko, tapos ito yung mga babies, hindi na kasi kagandahan. Kaya dinagay ko yan siya dyan para siya maiba. So mukhang buhay naman na kasi ayan, hindi ko na nahihila yung hindi ko na siya basta-basta nahihila. So ibig sabihin, kumakapit na, may na siya, may mga roots na siya. So di ba? Ganyan lang po ang ang pag-aalaga. Ito naman guys, marami na sana ito. Ito, punong-puno na sana ito nung before mag-winter last year. Kaso nga, iniwan ko din sa labas kasi akala ko mag-survive. So, ang dami kong in-experiment dito sa aking mga succulent na na-deads. Ang dami kong na-deads talaga. Pero ito, buti na lang may natira. So yan ang natira niya, yung mga dahon-dahon na lang na maliliit yung natira niya after winter. Buti na lang, ayan, may pa siya, may nag-survive pa. So yan po yung isa sa ating itatago sa this coming winter. Dito naman sa taas, ito naman siya, pagoda. Ito guys, green na green yan kasi hindi pa siya na-expose sa nasasan, pero later, magre-red na yan siya ng kagaya nito. Ayan, yan. Meron ako nito dati, itong mother nila, kaso lang masyadong mahaba na kasi hindi na maganda, kaya pinutol ko. So yan, makita nyo yung isa, nag-umpisa na siyang mag-red. So yan po ang mangyayari, gaganda talaga siya, magiging ganyan yung maliit na yan. At saka ito din. So ito din, yan, nag-iiba na yung color. Ang maganda nitong variety na to kasi yung itong dulo niya, magye-yellow yan siya guys, magye-yellow. Ayan, nag-iiba yung color. Ito din, yung mother nito, sobrang matanda na kasi, tinry kong ni-rehabilitate, pero hindi siya nakasurvive. Buti na lang, meron akong itinanim na mga mga babies niya. So, yan na yun. So, yan na naman ang ating aalagaan. So, yan, kasi ang ganda talaga ng color nito, pag malaki. So, yan din isang aalagaan natin. So, isa pa to, yan. Ayan nag-iiba na yung color na dating green lang yan siya. Ayan. Ayan ang ating mga colorful na mga alagang succulent. Hindi siya, ang aking mga variety dito guys, hindi talaga masyadong rare yung mga mamahalin. Pero, kasi nga, ayaw ko namang bumili ng mamahalin tapos hindi natin maalagaan ng mabuti. Ang ko lang, para alam ko kung paano siya i-manage kasi namamatay talaga sa akin ito. Ito naman guys, meron na ako nito, barbecue yata tawag nila dito. Meron na ako nito dati before winter last year. Kaso lang, yun nga, kasama ko sa iniwan ko sa labas, dead sila lahat. So ngayon, bumili ako, ayan, nag-propagate ako uli. Pinutulan ko yung mga dulo,
Kasi masyado nang mahaba, kaya yan, umano siya, kumapal. So, di ba, ang ganda na ng aking barbecue. Barbecue daw yan, hindi ko alam kung tama ba. Pero sa research natin. So, yan, meron pa daan akong isa dyan. Oh, yan, maganda yan. Ayan, nabili ko lang yan ng mumurahin. Yan sinasabi ko, ayaw kong bumili ng mahal. Pero, pag binili mo talaga sa mga garden shop ito, yan, napakamahal. Meron lang akong napuntahan na napakamura. Kaya nabili ko ng mura. Ito, yan, nabili ko rin yan. Medyo mahal yan. At saka yun. Ayan, nabili ko na medyo mahal din. Pero, ano naman kasi, Echeveria naman kasi, feeling ko, itong Echeveria kasi, ito yung mga Echeveria, nagsusurvive sila sa winter. So, ngayon, medyo alam na natin kung alin ang mga surviving at saka hindi sa mga ating mga succulent pag winter time. So, alam na natin yung ating itatago. Di ba po? Ayan, meron pa akong isang area. Wow, isang area para namang napakadaki ng aking garden, no? Doon sa medyo kasi alam niyo naman yung aking garden dito, anong tawag diyan? Halo-halo, integrated. Sabihin na lang natin integrated farm garden kasi may mga gulay, tapos may prutas, tapos may bulaklak. Okay, doon tayo sa isang part. Okay guys, so dito na tayo sa sa last natin ang mga succulent na last part. Wow. Ito yung isa kong succulent na ito din, iniwan ko din ito sa winter dito lang sa labas. So, ang ang color niya talaga pag summer, itong green, itong green. Pero ngayon sabi ko nga lumalamig, nag-iiba yung color niya, nagiging ganito siya. Ayan, nag-iiba yung color, makikita mo. Ewan ko lang kung napapansin nyo, ayan, green na green sa ibaba. Tapos sa taas, medyo nagiging purple or lavender. Ayan. So, yan po ang ating isang variety. Tapos, ito naman, ito. Oh, ito din, ito yung nahulog ko na pot na dahil sa sobrang bigat at sa sobrang laki na niya na nahulog siya. Kaya ayan, ni-replant ko. So ngayon, ito na siya ang nangyari. So nag-iiba na rin yung color niya. Ayan, nag-iiba na rin yung color. So, ito naman, ito yung ating mga babies. So, ito yung ating mga babies na ayan, nag-iiba yung color ng ating mga babies. Ayan, sana makita nyo ng maayos, no? Kasi nahihirapan ako sa kalisod dire sa pag-video. Ayan, ito yung ating mga babies niyan. Ito siya, galing ito dito. Ito yung niya, ito yung pag lalaki sila, ito yun. Ito yun, yan yung mga yan. Yan. Tapos, ito naman sila, ito. Yan. Check nyo guys yung yung previous video ko nito, kung paano ko sila, pinropagate ng ganito. Ayan, nandyan yung link sa baba lahat, nasa description. Ayan, ito yung mga babies. So, tignan nyo lang sa description guys kung paano ko sila inumpisahan ito para magiging ganito. So, ito yung mga babies ko ngayon. So, ito naman galing ito dito. Ito naman yung, pag lumaki sila, ito naman yun. Dito naman yan sila nanggaling. Ayan. So, meron pa dito. Yan, ito pa. Yan din yung isa din ito sa yung nilipat ko dahil doon sa nahulog. Yan, nahulog kasi yung mother nila. So, ito na yung nilipat ko dati na mga galing sa mga dahon na pinropagate ko. Yung iba,
Yan, yung iba na bansot kasi nga ito masyadong nauna na sila naunang lumaki, kaya yung iba nabansot na. Hindi na sila nakaporma, kumbaga. Ayan, nahuli kasi. So, yan yun. Yan yung ating At saka tips, pala guys, trivia. Kung mapapansin nyo, itong na to, nakayuko siya papunta dito. Yan, nakayuko siya papunta dito. Kasi, ang niyan guys, kung nasaan na siya ang araw, doon siya gustong humarap. So, ang ginagawa ko, pag masyado na siyang nakayuko sa isang side, ang ginagawa ko, iniikot ko yan sila para yung isang side naman, yan, ginagawa ko, iniikot ang sa araw. Kasi yan, ayan, ito, nakayuko na naman siya dyan, papunta dyan, kasi kung nasaan yung araw, gaganon sila. So, ang itong isa, ito, pagkasama yan silang nakayuko na dati, dito sa kabila naman. So, ngayon, ang ginawa ko, inikot ko nga. So, ngayon, ito siya, medyo, na siya, nag-straight. Ito naman yung talagang nakaano sa araw na unang sa araw. Kaya yun, ang gagawin ko naman, iikot ko naman kasi nandito na yung araw sa kabila. So, ang mangyayari niyan kasi nandito yung araw, dahan-dahan na naman yan siyang babalik doon. So, ganyan lang po ang sikreto niyan. So, 'di ba? So, ito naman, ayan. Ito yung mga babies nung una kong pinakita kanina. Ayan, ano ko yung video niya, picture niya mamaya, lagay ko diyan sa screen kung paano siya, ang itsura niya pag lumaki. So ito, nagiging tabatsing-tsing na naman sila. Ayan, biglang lumaki sila guys nung nilagyan ko ng betchen. So meron din akong video na paano alagaan ito sila na lagyan ng betchen para tumaba. Yan, nakikita nyo. Kung makita nyo, ito. Makita mo ang taba niya. Kasi, nilagyan ko kasi ng betchen yan last month. So, ayan, bigla silang umangat. Nag-uunahan na nung linagyan ko ng betchen. Ito talaga nakakatuwa. Yan, nakakatuwa talaga ito. Nakakatuwa. Sobrang laki. Sobrang laki na parang pumuputok na siya sa sobrang laki, sobrang taba. Ayan lang po ang ating video for today. So sana may natutunan kayo sa aking video. At saka kung may gusto kayong tanong kung paano pa ito alagaan, pwede niyo i-check yung aking channel. Iba pang video sa aking channel. Lahat po ng link kung paano po ito sila inalagaan my way, nandyan po sa mga video ko. Legit po ito guys, wala pong halong etyos o kasi talagang alaga ko talaga to. Okay? Thank you po guys. Thank you for watching. Hanggang sa susunod na video, sana po mag-like and subscribe kayo sa aking channel, Kakay Sato po sa Kaisiyahan. Bye-bye everyone!